Hindi magiging hadlang ang layo at hirap sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayang pinadapa ng Bagyong Christine. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pinalakas pang relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan. Kaugnay niyan, may isang proyekto ay pinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na pag-aralang muli para matugunan ang biglaang pagbaha sa Bicol Region. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Dinagdagan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ibinuhos na tulong. And all of that is in place. Gamit ang C-130, ipinadala ni Pangulong Marcos ang mga tulong na ito mula Metro Manila patungo ng Bicol Region. Satellite para magkaroon ng linya ng komunikasyon, generator set at water filtration na pansamantalang magbibigay ng supply ng kuryente at malinis na tubig. Dumating din ang tonelalang processed meat product at 1,000 kahon ng mga delata mula sa mga pribadong kumpanya. Bukod pa ito sa libo-libong food pack at hygiene kit na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Para sa sapat na supply ng pagkain, 4 na truck naman ng bigas ang dumating kahapon sa Naga City mula sa National Food Authority at Food Terminal Incorporated para sa mga biktima ng bagyo sa Camarines Sur. Tiniyak ng Presidente ang pagbibigay ng pinakakinakailangang tulong sa mga biktima ng kalamidad at patuloy na rescue operation sa mga naipit ng baha at kumuhong lupa. Meron pang ibang lugar na rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimulaan na dun sa baba. Nakita natin, nasimulaan na yung pagbigay ng cash benefits para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila. Ipinag-utos din ng Presidente ang pagpapadala ng karagdagang medical team sa Bicol. Nananatiling bukas ang mga pampublikong ospital sa Naga City, pero karamihan sa mga tauhan ay nakadeploy sa mga evacuation center. Siniguro naman ang pamahalaan na sapat ang supply ng gamot. So for the medical concerns, it's usually the medicines that we have to look up. First, the prophylaxis for the leptospirosis and all of the other diseases that come with the flooding. Hygiene kits, the same thing. We have enough. Supply. Ipinangako ng Health Department ang papalo sa 142 million pesos na tulong medikal sa mga biktima ng Bagyong Christine. Samantala, target din ni Pangulong Marcos Jr. na muling tingnan ang Bicol River Basin Development Program para hindi na maulit pa ang malagim na sinapit ng rehiyon dahil sa matinding pagbaha. Kailangan talaga natin pag-isipan what are we going to do in the long term, because you cannot expect any changes. The next time it rains, eto na naman tayo. It will be the same situation all over again. So we have to find a long-term solution. Pinag-aaralan ko ito, and I found that in 1973, there was the Bicol River Basin Development Project. Yun lamang hindi natapos. In 1986, when the government changed, nawala na yung project. So basta't natigil. So we have to revisit it now. Iba na ang conditions ngayon with the advent of climate change. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.